mentor natin. 'Pag naghahanap tayo ng mga tao na magli-lead sa atin, yung ating father and mother in the faith, 'di ba? Sometimes ano po, ang nangyayari kasi dahil hindi natin alam yung ating calling and purpose, para nating sinisip-sip sila. Alam niyo po yun? Parang nadi-dishonor natin sila in a way na parang ang gusto natin yung mga spiritual natin na mother in faith at saka yung father in faith natin ang mag-covering sa bawat isa sa atin. Amen? So in a way na parang hindi mo namamalayan na nadi-dishonor mo sila. Kasi ang gusto mo, sipsipin sila. Yung parang ganito yung sitwasyon ko, ganito yung sitwasyon ko, ganito yung sitwasyon ko. Na parang hiningi mo yung mother of faith mo para ubusin sila. Hindi ka naghanap ng mentor, hindi ka naghanap ng leader mo para ubusin mo yung lakas nila para lang sa'yo. Kaya napakahalaga na una mo bago ka maghanap ng mother in faith mo, hindi po yun masama. Hindi masama na naghahanap ka. Pero bago mo hanapin yung mother in faith mo, yung father in faith mo, siguraduhin mo muna na nahanap mo yung Diyos mo. Amen? Kaya bawat mga taong dinadala sa akin ng Panginoon, bakit ko tinuturuan na hanapin niyo yung Diyos? Bakit ko tinuturuan na dito kayo, 'di ba? Magbasa kayo dito, mag-ano kayo dito. Kapag nagsasabi ako ng mga bagay na nabasahin mo 'to, 'di ba? May dahilan 'yun. Hindi ako nagsasalita sa tao na wala yung dahilan kasi God want her or want him to grow sa aspect na 'yun. Kasi 'yun yung receive ko, 'di ba? So ang gagawin ko, gusto ko na magtiwala siya sa Diyos, 'di ba? And sometimes nararamdaman ng bawat isa parang hindi na ako pinapansin ni Sis Beb. Kasi gusto kong maalala mo yung pinaalala ko sa'yo, 'di ba, na hindi ako ang source. Hindi ako ang source mo. Tutulungan kitang mag-grow to lead dun sa tunay na source, 'di ba? Pero minsan kasi ang mali sa atin, naghahanap tayo ng mother of faith, naghahanap tayo ng father of faith na parang sila yung gusto nating sipsipin. Kaya ang nangyayari, natutuyot sila. 'Di ba? Parang si mother sometimes minsan naman, 'di ba po, 'pag immature yung natagpuan mo, 'di ba? At emotionally natagpuan mo, ang mangyayari sa kanila madadamay na kayo. Pare-pareho na kayo magkakaroon ng makikita mo kasi yung revelation ng isang matured na leader, makikita mo ang revelation ng isang matured na nanay or tatay spiritual o sa pananampalataya, 'di ba? Kapag kapag nakikita mo na silang nagre-respond. Amen? Kung paano sila nagre-respond sa nangyayari sa buhay nila, kung paano yung buhay nila. Kaya mahalaga po na bago ka maghanap ng mother mo, bago ka maghanap ng father mo, seek God first. Si God ang una. Amen? So sila, 'di ba? Magko-covering sila sa'yo. Mahalaga kasi yun may covering ka ng prayer, may covering ka. Kaya ka naghahanap ng mother of faith kasi sila yung nagdadasal para sa'yo, sila yung nagko-cover sa'yo, 'di ba? Sila yung nagbibigay ng mga bagay na minsan kasi merong mga revelation na wala sa'yo, 'di ba? May maturity na wala rin sa'yo. Kaya gusto mo, 'di ba, na makita 'yon. Pero hindi para magkaroon ng alam mo magkaroon kayo ng both of you na nashi-shipwreck kayo, pareho kayo lulubog na dalawa. Amen? So, 'wag pong gano'n 'no? 'Tayo mga mahal na kapatid, nanay, mga ano po ano, 'wag tayong ma-fall in love sa title. 'Wag kayong ma-fall in love sa title. Ma-fall in love tayo sa functionality ng divine calling. Yung divine calling mo dun ka ma-in love, 'di ba? Yung alam mo yung hinahanap mo siya, nagugutom ka, nauuhaw ka, na makita yung divine calling mo at habang nauuhaw ka dun 'di ba, lumuluhod ka, 'di ba, nagpapakumbaba ka sa Panginoon, nagkakaroon ka ng humility, 'di ba? Alam mo yung nilalatag mo yung sarili mo, kasi ang fasting po hindi naman nagbibigay ng kapangyarihan ng fasting. Ang fasting nagbibigay siya ng disiplina sa sarili mo, humility sa harapan ng Panginoon,
hindi siya nagbibigay ng power. Okay? Ang power po hindi galing sa fasting. Ang fasting po, nagbibigay ito ng humility kasi tinuturuan mo yung sarili mong disiplinahin na hindi ang pagkain ang Panginoon mo, kundi yung lumalabas na salita ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 4:4. Amen? Kaya huwag kang ma-inlove sa title. Amen? Hindi yung lumalapit ka sa taong mga maimpluwensya kasi gusto mo yung title nila. Hindi po. Mas ma-inlove kayo sa divine calling sa inyo ng Panginoon. Amen? Hayaan mo na kapag na-inlove ka sa Panginoon, 'di ba? At naintindihan mo, naunawaan mo ng malinaw yung divine calling mo, si Lord Jesus mismo ang magre-reveal ng sarili niya sa'yo. Yung assignment mo sa buhay mo. Kung ano yung assignment mo sa buhay mo. Kaya nga naririnig ko yung patotoo ni Ate Billie Jean kanina, I thank God. Nagpe-praise ako sa Lord habang nagta-type ako ng prayer point natin, ng individual prayer point natin. Amen? Kasi na-gets niya yung gusto kong ipaunawa sa kanya. Na-gets niya yung mensahe. Amen? Na-gets niya. Minsan hindi ako pinapansin ng iba eh. Pero hindi dahil gusto kong pansinin niyo ako, hindi. Sometimes, dati sinabihan ko si Kuya James, basahin mo yung Roma. Hindi niya ako pinansin kasi hindi siya nag-feedback sa akin. Wala siyang sinabi na, Sis Beb, natapos ko na yung pinapabasa mo. Which is wala pong problema doon. Wala pong problema. Dati sabi ko kay Jane, basahin mo yung Chronicle, yung Corinthians, tapusin mo yung Corinthians. Di rin niya ako pinakinggan. Pinakinggan niya na ako until dumating yung point na nag-fasting tayo ng 24 hours. Mismo siya ang tinalaga ng Panginoon na basahin yun. Hindi dahil sinabi ko. Kasi yun talaga yung kapayagan ng Panginoon sa kanya. Para sa kanya yun. And sabi niya, Sis Beb, sorry kasi inignore niya yung sinabi ko na yun. And sometimes, kapag ini-ignore natin yung sinasabi ng mga tao, nagkakaroon tayo ng delay sa buhay. At yun yung nangyari sa mga 10 virgins. Kasi masyado silang nakatutok sa world. Masyado silang nakatutok sa nangyari sa mundo. Kaya nung dumating na yung inaantay nila, yung iba natuyuan ng langis. Diba? Natuyuan sila. Kasi sometimes, nagsisik tayo sa maling guidance. Kasi sometimes, nauuhaw tayo sa title, nauuhaw tayo sa kapangyarihan, nauuhaw tayo sa anointing, na dapat isang bagay lang kung meron kang dapat kinakauhawan, yung Lord yun eh. Amen? Kaya napakahalaga po na wag tayong mag-pursue ng titles. Mag-pursue tayo ng purpose. Wag tayong mag-desire ng recognition ng tao. Ma-recognize ka, mapasalamatan ka, mapuri ka. Hindi yun eh. Dapat mag-desire tayo ng more revelation ng Diyos. Sabi ng iba, wala nang revelation. But there's revelation. Meron tong revelation. Kasi hindi mo maunawaan ng malalim yung salita ng Panginoon pag wala kang wisdom ng revelation ng God. Amen? Kasi kung si Tatay Moises, 'di ba? Ang hawak lang niya yung kanyang tungkod, 'di ba? At walang revelation si Lord sa kanya. Hindi niya magagamit ng maparaan yung tungkod niya without the revelation of God. Amen? 'Di ba po? Parang walang halaga sa mata natin, pero ang sabi ng Lord sa kanya, Moises, ano yung nasa kamay mo? 'Di ba? Yung tungkod na walang buhay. Pero nung tinapon niya sa sahig, nagkaroon ng buhay.
'Di ba, yung tungkod na tungkod lang para sa mata mo, pero nagbiyak, 'di ba? Ginamit para magbiyak, ginamit niya yung even sa labanan tinataas niya yung tungkod na yun, 'pag binababa niya natatalo sila. Anong kinalaman nung tungkod na yun, 'di ba? Pero iyon yung ginamit na paraan ng Panginoon. There is revelation na ginamit ang Panginoon. Kaya nga napakahalaga po ano na seek your calling, 'di ba? Wag yung title, yung purpose. 'Di ba? Wag kaya seek yung God first. Wag yung mother in faith, wag yun munang una. Una siya. Una siya. Siya yung una mong mahalin. Siya yung una mong hanapin. 'Di ba? Hindi yung lumalapit ka kaagad sa ganito kasi may gusto ka lang malaman, may gusto kang power, may gusto kang anointing. Sometimes yung iba nauuhaw na lang sa prophetic eh. Kasi gusto mo yung marinig yung magaganda, 'di ba, na kapahayagan. Pero di mo ba gustong marinig, 'di ba? Yung gustong gawin sa'yo ng Panginoon? Hindi mo ba gustong gawin yung purpose mo? Gusto mo na lang bang marinig yung magagandang salita ng prophetic? Naririnig mo nga yung magagandang salita ng mga prophetic, 'di ba? Pero hindi mo naman nagagawa yung purpose mo. Anong nangyayari sa'tin? Nade-delay tayo, nasasayang yung oras natin at panahon natin para tayong mga 10 virgins na natutuyuan ng langis na hindi natin namamalayan. Kaya 'pag dumating na yung Panginoon, 'di ba, wala tayong ilaw. Kaya napakahalaga po ano na hindi mo lang hinahanap yung ang prophetic warning sa atin dito na mga seeker, kasi we are prophetic because of Jesus Christ, 'di ba? Yung warning sa atin dito ng Panginoon, siya muna i-seek natin. Amen? Kasi you are in danger kapag hindi si God ang sinisik mo. Kasi kahit magkaroon ka pa ng kahit napakataas na title sa mundong ito, kung yung King of King ang hindi mo sinik and Lord of Lord ang hindi mo sinik, magiging foolish virgin ka. 'Di ba? Kaya bakit ipinapahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko na magkaroon tayo ng tenga na marunong makinig ng tinig niya. Kailangan kaya mong i-determine yung tinig na nagmumula sa Diyos at tinig na nagmumula lang sa knowledge ng tao, 'di ba? Yung lumalabas sa bibig nila. Kaya susi po yung magkaroon tayo na naka-anchor tayo hindi lang sa word. Kapatid, word is not enough. Kasi kung sapat na ang word, sana nakontento na si Tatay Paul. Si Tatay Paul po, 'pag inaral niyo ang buhay ni Tatay Paul, isa siyang theologian, magaling, matalino. Pero nung nakita niya yung revelation ni God, 'di ba? Mas malalim siya sa ibang apostoles. Kasi yung natanggap ni Tatay Paul is revelation ni God. Sabi sa salita ng Diyos, 'di ba? Sabi sa salita, kailangan niyo magpatuli. Pero ang revelation kay Tatay Paul, hindi niyo na kailangan 'yun. Kailangan niyong ipatuli yung inyong puso. Circumcise ng puso. 'Di ba? Same word, pero may revelation. May mga tao na aral ng word, pero walang revelation. Word is not enough kasi the Holy Spirit will teach you to reveal kung ano yung meaning ng word. Kaya nga may mga tao na nagbabasa naman ako ng Bible lang pero hindi ko naintindihan. 'Di ba? Because there's secret, there is mystery, there is revelation. Even si Jesus Christ sinabi niya 'yon. Kaya nga siya nagpapahayag ng talinhaga kasi may secret doon. May revelation doon. Na ang makakaunawa lang, my sheep hear my voice and they follow me. Yung voice ni God ang magko-convict sa kasalanan natin, magre-restore sa failure natin, magga-guide sa confusion natin, at mag-a-affirm sa alignment natin. His voice. Kasi kapag nakatutok ka lang sa Word of God, 'di ba? Hindi mo pwedeng dalhin 'yan kahit saan ka magpunta. Unless ikinintal mo siya sa puso mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng
yung revelation ng word, kapag nagkaroon ka ng failure, 'di ba, nagbibigay yun ng restoration sa'yo ng lakas. Kasi may power yung word. Kapag nagkakaroon ka ng confusion, 'di ba, without the revelation ng word, kahit binasa mo pa yung word, without the revelation ng word, malilito ka. Amen? Kapag walang affirmation or kasiguruhan or confirmation ng Panginoon na naka-align sa Kanya, sa Kanyang revelation, even in silence, magkakaroon ka ng stranger feeling na parang, ikaw ba to, Lord? O ako lang ba to, Lord? 'Di ba? Nalilito ka kung ano yung condemnation and nalilito ka kung ano yung correction. Nalilito ka sa word na disiplina, nalilito ka sa word na conviction. 'Di ba? Kasi hindi naka-align. Hindi naka-align. 'Di ba? Yung iyong ano, yung iyong posture sa Panginoon. Kasi iba yung hinahanap mo na dapat siya yung hinahanap mo. Kaya 'pag siya ang hinanap mo, tingnan niyo nakikita niyo ngayon yung purpose ninyo na ang purpose pala natin is to win soul. Hindi po yun magbabago mga kapatid. Ang purpose ng isang tao hindi ka dapat malito na, "Ano ba talaga yung purpose ko? Ba't ka nagtatanong kung anong purpose mo?" Ang purpose ng isang tinawag ng Diyos ay to win soul, to restore soul. Kaya nga kahit balikan mo yung Old Testament, lahat ng mga judges doon, lahat ng mga namuno doon is to iligtas. I-restore ni Lord, i-redeem ni Lord, paikot-ikot lang. Tapos ikaw nalilito ka, may espiritu ka ng Diyos. Amen? Kaya return to calling. Balik ka dun sa kapanawagan sa'yo sa altar. Return to calling. Kasi kapag ganun na yung nangyayari sa'yo, ang dami mo nang hinahanap, ang dami mo nang kabisihan sa mundo, balik ka sa altar. Balik ka dun sa altar ng Panginoon. I-align mo with purpose yung sarili natin. Ma-fall in love tayo sa functionality ng Diyos, hindi sa function ng mundong ito. Hindi sa title. Amen? Kasi kapag tinawag ka ng Panginoon, kapag sa spiritual ka nakatingin, ambassador ka na eh. Tagapagmana ka na eh, prinsesa ka ng Diyos o prinsipe ka ng Panginoon. Anak, yun palang title na eh. Napakahalagang title na po nun. Kaya kapag nakita natin yung alignment natin sa purpose natin, sa calling natin, sa love natin kay Jesus, sa love natin, di ba? Hindi sa title, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kahit ano. In that place, sa lugar na yon, ng calling mo, ng purpose mo, ng pagmamahal mo sa Diyos, doon mo mararanasan na marinig yung tinig niya ng malinaw, nang walang confusion. Yung constant siya. At doon mo mararanasan yung transition ng dimension, ng another dimension. Kasi God want you to become productive. Hindi gusto ng Lord na, okay ka na ba? Na nakakarinig ka lang ng propesiya? Hanggang doon ka na lang ba? Okay ka na ba na nakikinig ka lang ng pahayag ng ibang tao? Ayaw mo bang maging productive? Ayaw mo bang magamit sa kingdom ng God? Kasi hindi gusto ni Lord yung hindi ka nagiging productive. Lalo na kapag binibigyan tayo ng regalo ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 30:21. Isaiah 30, verse 21. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing ito ang daan. Dito kayo lumakad. Kaya kailangan po, we have to anchor sa God voice. Tulad po ng lagi ko sinasabi sa inyo, hindi makikipag-usap ang Panginoon na nakikipagbiruan siya.
Seryoso po ang Panginoon tuwing nakikipag-usap siya kaya huwag nating laruin na narinig ko yung boses ni God, 'di ba? Na sinasabi nito ito kay Jane. Bakit hindi mo narinig yung sinasabi sa'yo? 'Di ba? Narinig ko yung tinig na Diyos, false prophet daw yan, wag daw akong makinig sa kanya. Tama yung discernment ko eh. Bakit nakinig ka muna bago mo nakita yung katotohanan? 'Di ba? Kung talaga naririnig mo yung Diyos. Bakit pinakinggan mo muna? Bago tapos sasabihin mo tama yung discerning mo. Ang discernment po is mine ng God. Hindi 'to laro, hindi 'to hulaan. Amen? Hindi ka po nanghuhula, 'wag mong laruin. Kasi puwedeng ito ang magdala sa'yo sa danger. Amen? Sabi po sa Matthew 25, sa talinghaga po ng 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 nama'y matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino nama'y nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inantok at nakatulong sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na, may sumigaw, "Narito na ang ikakasal! Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad, bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit konting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan." Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalaga upang bumili ng langis habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama nilang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang ibang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Amen. So dito po ito yung warning sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na kung mapapansin ninyo, sabi niya do'n, ito yung kaharian ng Diyos. Ito ay pumapatungkol sa kaharian ng Panginoon. Mula pa noong bata po ako, naririnig ko, darating na yung Diyos. Malapit ng dumating ang Diyos. Bata pa lang ako no'n pa, hanggang ngayon po, sinasabi nila, malapit ng dumating ang Diyos. 'Di ba po? Even yung iba sa atin, 'di ba, sabi, malapit ng dumating ang Panginoon. Nakikita niyo na sa panaginip ninyo, nakikita ninyo, 'di ba, nagpapahayag ang Panginoon, darating na siya. Pero dito sa kwento, yung matatalino at saka yung hangal, sabi ko nga po noon, pareho 'tong mananampalataya kasi pareho silang nag-aantay sa Diyos. Hindi pala sapat yung pure ka lang, kasi virgin sila lahat, eh. Amen? So, napakahalaga po na ang daming nagsasabi na darating ng Diyos, pero yung 10 na yun walang naghihintay. Kasi tulog sila, eh. Tulog lahat sila, 'di ba? Sumigaw lang yung lalaki, nandiyan na yung ikakasal. So, ibig sabihin natulog silang lahat. Matalino at natulog. Ang lamang lang nung matalino, may dala silang ekstrang langis, 'di ba? Na pinaghandaan nila. Pero malinaw po na ang pagdating ng Diyos walang nakakaalam. Kasi yung 10 tulog lahat, eh, nung dumating. Amen? Nung dumating na, yung ilaw nung hangal, aandap-andap na,
'Di ba? Kasi darating ang Diyos na parang magnanakaw, hindi ka nakahanda. Kaya yung mga sinasabi ng sa mundong ito, amen, huwag po tayong makinig sa mundo. Tumingin tayo sa langit. Do'n tayo mag-focus sa langit, hindi sa nangyayari sa mundo. Kasi mami-miss ninyo yung pagdating ng Lord. Mami-miss natin yung pagdating ng Lord kapag nakatingin tayo sa nangyari sa mundo. Amen? Kasi minsan naka-focus yung mata natin sa nangyari sa mundo, hindi sa kaharian ng langit. Kasi kapag dito ka sa mundo nakatingin, madi-distract ka. Madami kang bagay na magagawa na hindi pa kalooban ng Diyos kahit mananampalataya ka. Kaya ang ilaw po nagre-represent ng insight. Kasi kahit sa church mo puwedeng magkagulo. Pero kung nakatingin ka sa Diyos na yon, kaya nga sabi ko sa inyo, yung mother and faith ninyo and father in faith ninyo, 'di ba? Huwag sila ang titingnan ninyo, ang tingnan niyo una ang Diyos natin, ang tingnan natin. Siya dapat ang una nating hinahanap, hindi si Sis Beb, hindi si Nanay Andrea, si God. Amen? Okay. 'Di ba po? Si God. Kaya yung light, nagre-represent siya ng insight. Magkaroon tayo ng spiritual na mata na makita. 'Di ba? Maglakad tayo in the divine insight. Hindi sa mga nakikita ng mga mata. Kaya nga ang faith ay ang mga bagay na may kasiguraduhan ka kahit di mo nakikita. Amen? Yung wisdom is the preparation. Yung pag-iisip ng Panginoon na ibibigay sa atin ng matatalino, yun yung preparation natin to look to heaven. Yung signs ng heaven. Not yung earth, hindi yung earthly signs. Amen? Yung secret, yung mystery and revelation is still exist. Nag-e-exist po yun, whether you like it or not. Kaya nga, kaya nga sa mga tao na hindi na naniniwala sa revelation, sa mystery, di ba po? Pwede sila mapahamak. Pwede po bang magpabuklat sa Ephesians 1:17 po? Ephesians 1:17 po sa Tagalog. Yan, sabi po dito sa Efeso 1 verse 17. Idinadalangin ko sa Diyos ang Yan, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Kristo, ang Panginoong Hallelujah. May feedback kasi, hallelujah. Yan. Dinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Amen po. Sama mo po yung 17 ate. Ay, yung 18 po. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Amen po. Amen. Naway liwanagan kayo. Diba? Sabi niya sa English, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So may revelation. May revelation po. The eye of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and the riches of the glory of His inheritance in the saint. We are saint. Tayo ay mga saint. Kaya pag hinanap natin si God, ano yung bibigay sa atin? And what is exceeding greatness, sabi niya sa 19, of His power to us ward who believe, according to the working of His mighty power. So tingin sa Diyos.
Wag sa title. Tingin sa Diyos. Wag kay mother in faith. Tingin sa Diyos. Wag kay pastor. Tingin sa Diyos. Wag sa church. Tingin sa langit. Wag sa mundo. Sabi niya sa 20, which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him in his own right hand in the heavenly places. 21, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named not only in this world but also in which is to come. Sa Diyos po tayo tumingin. Kaya yung revelation, it's not just the truth. Hindi lang ito yung truth. Revelation is not the truth. Revelation reveals the truth. Magkaiba yon. Hindi lang siya, ang revelation, hindi lang ito yung katotohanan. Nagre-reveal ito ng katotohanan. Okay? Parang sinabi, let there be light. Di ba? Nandun na ilaw. Ini-speak na lang ni Lord. Nagigets niyo po? Nandun na ilaw. Bubuksan na lang. Parang yung sa bahay po ninyo, nandyan ay ilaw. Kung gusto mong maging maliwanag yung kwarto mo, pindutin mo light switch. Nandyan yung ilaw. Nag-reveal ng katotohanan na nandyan yung ilaw. Nagets niyo po? Parang si Mary, di ba? Pumunta yung anghel sa kanya, pero ang totoo, di ba, nakatakda na yon. Sa Old Testament pa lang, may magbubuntis na babae. Di ba? Ni-reveal lang yung katotohanan. Nagigets niyo po ang sinasabi ko sa inyo? Di ba? Sinasabi sa aklat ng bagong tipan, pero sa old tipan pa lang, nandun ay truth. Nire-reveal lang yung truth sa bagong tipan. Na totoo yung propesiya. Amen? So, revelation reveals the truth. Yung revelation po, nire-reveal niya yung heavenly perception. Yung sinabi ng langit, yung pinahayag ng langit, yung pinahayag ng Ama. So yung light po, nagre-represent siya ng insight natin, mga kapatid, na kahit di mo nakikita, alam mo, that is faith. Alam mo darating si God. Di ba? Kahit anong oras darating siya. Kaya nga lagi ko po sinasabi, seryosohin natin, siniseryoso natin ang pagsunod at pakikinig ng salita kasi alam natin may darating. Amen? So yung revelation po, nagre-reveal siya ng truth. Hindi lang siya basta truth. It reveals the truth. Amen. Kaya kung sino yung mga may wisdom na pinagkakalooban, di ba, sila po yung nagpapahayag ng katotohanan ng Panginoong Diyos kasi hindi lahat pinagkakaloob sa bawat isa. Kaya nga may naglilid. Kaya nga may pastor, may apostle, may prophecy, may evangelist, and may teacher. Kasi they are the one na gagamitin ng Panginoon to equip the church. Amen? Kaya yung revelation po, si God, gusto niya yung i-impart sa bawat isa sa atin na ma-reveal sa atin ang katotohanan. 'Di ba? Kung laging bukas yung ilaw natin ng understanding. Kung handa tayo laging tumanggap. Kasi we are recipient. Tumatanggap. Kaya nga pinapaliwanag lagi nila pastor, 'di ba, na lumalakad tayo sa katagumpayan. Hindi tayo lumalakad sa magtatagumpay pa lang tayo. You are the saint. Sabi nga, pag may revelation tayo ng Panginoon, panalo na tayo. Amen? Kaya yung revelation ni Lord, gusto niya i-impart sa'yo at sa akin na ma-reveal yung katotohanan. Kaya nga, mahalaga na isik natin siya eh. Mahalaga na hanapin natin siya. Hindi natin hinahanap yung anong bagay sa mundong ito. Amen? Sabi ko sa Galatians 1, 10 hanggang 12. Hanapin ko po. Galatians. Sabi niya po dito, verse 10,
Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Mga kapatid, nais kong nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinapangaral ko'y hindi kathanang tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin ito tinuro sa akin ng sino mang tao. Si Hesukristo mismo ang naghayag nito sa akin. Amen? So yung mga tagapagturo, hindi nila ito tinuturo dahil sa sariling kaalaman, kundi sa revelation ng Panginoon. Doon sa side, huwag ka maingay. Yung side, kunin mo yung bag ko doon. Amen? So, yung revelation po, si Tatay Paul, lumakad siya sa revelation ni Jesus Christ kahit hindi niya nakasama si Jesus Christ. Yung truth ng revelation, hindi lang sa salita ng Diyos, kundi yung revelation ng salita ng Diyos. Amen? At hindi to tinuturo, hindi to dahil gusto mo lang mapuri ng tao, sabihin magaling ka, hindi po. Kasi kung yun ang mindset ng isang tao, 'di ba? Hindi magiging productive yung mga tao sa paligid. Hindi magkakaroon ng totoong reason bakit, 'di ba? Bakit po sila sumusunod sa Panginoon? Kasi nga ang gusto nilang mapuri yung sarili nila. And ikaw at ako, maging matalino po tayo. 'Di ba na magkaroon tayo ng insight na nagmumula po sa kapahayagan at tinig ng Panginoon na marinig natin, na doon tayo nag-aapoy. Amen? Hindi lang sa perception ng mundong ito. 'Di ba? Kailangan lumakad tayo na may revelation po, na may insight na nagmumula sa Diyos. Yung insight na kung paano, 'di ba, yung sa heavenly. Amen? Sa spiritual realm po tayo, hindi sa mga nakikita ng mga mata natin. Kaya kung wala tayong revelation po, kung wala tayong makukuhang revelation mula sa salita ng Panginoon, hindi natin maunawaan kung paano kumikilos ang Diyos. Kaya may mga tao na naglilid sa atin, paano ito? Kasi may mga panaginip kayo, hindi nyo maihayag o ma-explain, di ba? May mga tao na pinagkalooban ng calling para sa panaginip. Di ba? Anointed sila para magpahayag ng panaginip. Hindi mo pwedeng hulaan, 'di ba? Hindi ka rin naman pwedeng magtutok lang sa panaginip mo na doon ka na lang nakulong, 'di ba? Kaya nga mahalaga na nakatingin tayo sa Diyos. Kasi siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Meron kasing mga bagay na may mga tao na pag nanaginip na hindi na kayo napakali. Kapag hindi na naipahayag ko ano yung panaginip nyo, hindi na kayo makapakali, wala na po yung kapayapaan ninyo kasi nandun ka na sa panaginip mo. Ano ibig sabihin ng panaginip ko? Kailangan may magbasa ng panaginip ko. Pero kung nakatutok ka sa God, di ba po, hindi ka malilito. Hindi ka magkakaroon ng confusion kahit pa, 'di ba? Kung nagtitiwala ka sa kanya na ano man yung panaginip mo, 'di ba, i-pray mo din na i-reveal sa iyo 'yon kung wala kang matagpuan na taong magpapahayag ng panaginip mo. Hindi para ka nang hindi makatulog dahil lang sa panaginip mo. Amen. Kasi po, ang excellency sa mundong ito is nothing kung walang spirit ng Diyos. Kaya nga sabi, apart from the Lord, you are nothing. Kung walang Diyos, 'di ba, walang mabuti sa buhay natin. Kahit pa-excellent ka, kung wala kang espiritu ng Diyos, hindi mo rin yung magiging productive. Hindi mo pwedeng i-credit 'yun sa kaaway. Kasi 'yun ang trabaho ni devil. Gusto niya kine-credit niya yung mga bagay sa kanya na hindi naman siyang gumawa. 'Di ba? 'Yun yung gusto ng demonyo. Tinitingnan niya yung pwede kanyang i-dominate sa bagay na hindi naman siya nagbigay. Kaya doon tayo nalilinlang. Kaya mahalaga po na yung Spirit ng Panginoon, gina-guide niya po tayo. Kaya napakahalaga po ng revelation. Hindi lang basta sa word, kundi revelation ng meaning ng word na yon. Amen? Kaya nga, yung kapanganakan ni Jesus Christ, hindi yun bago sa Bagong Testament. Luma na yun. Nireveal lang ng truth. Diba? Katulad ng salvation natin, hindi yun bago. Amen? Nireveal din yun ni Jesus Christ from Old Testament, darating ang Messiah.
Nagets niyo po? Kaya may hinihintay tayo. Amen? Kaya wag lang nating hangarin yung mga naririnig natin sa church, hangarin din natin yung sasabihin ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon mag-grow tayo. Kung nasasapat na lang tayo sa mga naririnig natin sa church at hindi tayo nag-aaral, hindi natin sinisik si God, yung tinig ng Diyos, 'di ba? Hindi po tayo mag-grow, dapat constantly nag-grow tayo, araw-araw continually nagpa-progress tayo. Next thing, lagi tayong nauuhaw sa fire ng Diyos, sa revelation ng Panginoon. Hindi po masama na we believe in the Bible, 'di ba? Meron nga nagsasabi Bible believing church, 'di ba? Pero may revelation pa rin po yung Bible na 'yon. Growth is necessary. Sa bawat isa sa atin kailangan po nag-grow tayo. Hindi dapat tayo lack ng spiritual productivity. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo, maging productive tayo. Kaya kung mababasa niyo yung mga gift na binigay ng Lord, gusto niya magdoble 'yon. Pagdating niya, gusto niya nagmumultiply po 'yon. Hindi po 'yan natatapos lang sa pag-receive natin sa God, na nag-aantay tayo na maging bride tayo, aantayin lang natin si God na wala tayong ginagawa. Hindi po natatapos 'yan sa receiving Jesus Christ. Kaya nga kung babasahin niyo yung Acts, natanggap niyo na ba yung empowerment? 'Di ba may empowerment pa. Kaya ang sign na nagre-receive tayo sa Kanya, 'di ba nagiging productive tayo sa spiritual growth. Nagkakaroon tayo ng spiritual maturity in advance. Nag-a-advance tayo, hindi tayo nasasapat na alam niyo po, kaya ang goal ko, 'di ba? Ako po, ang desire ko, gusto ko maraming matuto. Hindi ko gusto na manatili lang kayo sa online, 'di ba? Gusto ko naggo-grow kayo kaya nga pag may nagpapaalam na may gagawin kami sa church, masaya po ako doon kasi bakit? Nagiging productive kayo. Kasi hindi kayo akin. Sa Diyos kayo. Masaya ako na makita kayong nag-grow. Kasi pagdating ng araw, 'di ba, masasabi ko na naging part ako ng buhay ninyo. Amen, na nag-grow kayo. Hindi ako masasaktan na iwan niyo ako pagdating ng panahon kasi lagi kong sinasabi, hindi laging nandito si Sis Beb. 'Di ba? Hindi porke 'di ba nagagamit ka outside, 'di ba? Lalayo na tayo bilang pamilya, we're still family, 'di ba? Puwede pa rin tayong magkaroon ng connection na alam mo ba Sis Beb, yung masaya ako na marinig, alam mo may soul na tumanggap sa ganito, nagpahayag ako sa ganito, alam mo ba, na-i-share ko yung tinuro mo, masaya po ako do'n, hindi ko yun pinagdadamot kasi that is the wisdom from God din na gusto kong maipahayag niyo sa ibang tao. Kaya nga nagko-continually ako mag-aral, mag-aral, mag-aral kasi gusto ko may patuloy na matuto. Patuloy kong mai-share po yung sinishare ng Panginoon sa akin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Yun lang po yung aking ano ngayon na wake up call sa bawat isa sa atin. Na wag tayong maging foolish. Amen? Na mukha tayong nag-aantay pero pag dumating si God, hindi pala tayo handa. Kasi darating ang Lord na parang magnanakaw at wag sanang dumating sa panahon tayo na parang antay tayo ng antay sa pagdating ni God pero hindi pala tayo totoong nakahanda. Mas nagiging alipin tayo ng katawan natin, mas nagiging alipin tayo ng nangyayari sa mundo, mas nagiging alipin tayo ng problema natin imbes sa promises ng Panginoon, sa plano ng Panginoon, sa kagandahang loob ng Panginoon, sa mercy ng Panginoon. Amen? Doon tayo dapat nabubuhay. Amen? Pero kung nagiging alipin tayo ng bagay sa mundong ito at nawawala, nadidelay tayo dahil naiaanad tayo ng papalayo, 'di ba? Baka dumating ang panahon na mapagsaraduhan din tayo ng pintuan. Na mukha ka lang nag-aantay, pero ang totoo hindi ka pala nakahanda. Take it seriously. Kasi baka saran din tayo ng pinto at sabihin ng Panginoon sa atin, sino ka? Hindi kita kilala. Amen? Hindi po masamang magtrabaho. Isama niyo lang sa bawat kwarto ng buhay ninyo, bawat detalye ng buhay natin, kasama ang Diyos. Na ginagawa natin yung calling natin and purpose natin. Amen? Na lagi tayong nakahanda. Yun lang po yung warning sa atin ng Panginoon na
sinisik din natin siya at 'di ba po, na inuuna natin sinisik bago sa lahat ng bagay sa atin. Amen? So, hindi sa emotion, kundi sa faith. Hindi sa nakikita ng mata, kundi sa hope na merong binibigay ang Panginoon sa atin. Amen? Discoverin po natin, no po, yung marami pang nakalaan na spiritual na pwede pa tayong lumago. Magpatuloy po tayo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Father, in the mighty name of Jesus. We thank you, Panginoon, sa bawat kapanawagan mo, sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na intentional mong binabago, intentional mong pinagkakalooban, Panginoon, ng purpose sa bawat isa sa amin. Lord, we confess that without your voice, Ama, hindi po namin kayang lumakad sa ilaw, Panginoon, na maging gabay namin, maging patnubay namin, Panginoon, dahil wala kaming magiging direksyon. Lord, we cannot fulfill the reason kung ano man ang dahilan, Panginoon, na sinend mo kami sa mundong ito kung hindi namin aalamin ang liwanag, ang insight na pwede namin makita sa guidance and direction, Panginoon, na pinulpil mo na sa buhay namin. Because you don't have promises, Father God. You fulfill all the promises. Kailangan na lang namin ng revelation of truth, Father God, na makita that you fulfilled everything. Na lumalakad kami sa fulfillment na ginawa mo sa tinapos mong work, Father God, sa mundong ito. Na yun yung ma-reveal sa thought namin, sa puso namin, Panginoon, habang lumalakad kami, ano man ang pagsubok sa mundong ito. Na Lord, buksan mo yung mga tenga namin, na marinig ka namin na paulit-ulit bawat araw, na nagbibigay ka ng instruction, Panginoon, nagbibigay ka ng leading, ng guidance, Panginoon. Salamat sa conviction, salamat sa guidance, salamat sa restoration na pinagkakaloob mo. Salamat, Father God, na sa magitan ng iyong precious Holy Spirit, Father God, na tumutulong at nagko-comfort sa amin. Lalo naming na i-align yung puso namin, yung aming isip, Panginoon, sa pag-iisip na meron ka, yung wisdom na meron ka, Panginoon, para ma-confirm yung bawat step namin, Panginoon, sa mundong ito. Na ikaw ang foundation namin at hindi ang mundong ito. Yung salita mo na may katambal na pangako at gawa, na ikaw mismo ang nag-alay ng iyong buhay sa krus ng Kalbaryo para matanggap namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na nakalaan para sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na huwag kaming ma-confuse, kundi magkaroon kami, Panginoon, ng lakas ng loob at encouragement, Father God, para sa divine purpose namin at calling namin sa mundong ito na ginagabayan at pinapatnubayan. Lord, you are the revelation of Father. Ikaw ang revelation ni Yahweh na dinala sa mundong ito. And ikaw, Father God, Jesus, ang revelation ng Holy Spirit na nagdala sa mundong ito. You leave us to send the helper and comfort na walang iba kundi ang precious Holy Spirit na naninirahan sa bawat vessel namin. Lord, hayaan mo na sa pamamagitan ng buhay namin, marating din namin yung border of destiny, Father God, na ma-reveal ka at mag-glorify ka sa aming mga buhay. Dahil na-fulfill namin, narinig namin, at na-reveal sa amin ang revelation, Panginoon, na nag-glorify sa pangalan mo at nagtaas above all. Hindi sa sitwasyon na pinapasok namin o kalagayan namin, kundi sa mga bagay na kaya mong ibigay sa amin. Para sa pagdating mo, Panginoon, sa second coming, O God, na kahit natutulog kami, handa kami sumama sa iyo. Na nagalak, na walang naiwan, kundi na nagkaroon ng fulfillment at kadagumpayan yung buhay namin dahil nagawa namin na hindi na delay dahil sa distraction ng mundong ito, kundi may fulfillment ng may kagalakan dahil victory kami. Nadatnan mo kaming productive, nadatnan mo kami, Panginoon, na nasa ayos na posture at naka-align. Na walang iba kundi sa iyo. Purihin ka, dakilang Ama, sa pinakamataas na pagsamba, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa.